Tag-init na naman guys, kaya gagawa tayo nitong crackling ice cream ngayon na pwede natin ipangbenta ngayong tag-init. Usong-uso ito ngayon, nakikita ko ito sa mga social media, kaya gagawa tayo ng sarili nating version. Napakasimple lang ng mga ingredients nito at napakadali lang din yung gawin. At kahit mga first timer pa lang na nasa bahay lang ng mga mamis, kayang-kaya nyo itong gawin. Kaya tara, umpisahan na po natin. Dito sa ating bowl, ilagay na natin yung ating all-purpose cream. Ayan, 2 box yung kailangan natin dito. Chilled na ito guys, 2 araw na ito nasa chiller, pero pwede naman kahit overnight lang. Kailangan talaga chilled siya para aalsa siya kapag imimix na natin siya. I-mix lang natin ito hanggang sa magdoble na yung volume niya or hanggang sa magdoble yung dami niya. Kaya mahalaga na naka-chill talaga yung ating all-purpose cream para aalsa siya. Then kapag ayan, nagdoble na yung dami niya, ilagay na natin yung ating condensed milk. Ito pala yung ginamit kong brand dito. Ayan, Alaska Classic. Pwede kayong gumamit ng ibang brand pero para sa akin maganda at masarap itong ganitong Alaska Classic na brand. Hindi ko pala inubos yung isang lata or yung isang can. Mga 3/4 lang nung lata guys yung ilalagay natin dito para hindi siya ganun katamis kasi maglalagay tayo dito ng iba't ibang flavor. So tatamis na siya kapag uubusan natin yung ating condensed milk. Pero pwede nyo ring tikman kung mahilig po kayo sa matamis, pwede naman. Ayan, naglagay na ako ng whipping cream. Ayan, Arla yung ginamit ko ditong brand. Ayan, 1 cup yung ilagay natin. Then continue lang natin yung pagmix natin hanggang sa parang yung ice cream na melted na yung texture niya. Ayan, hindi naman kailangan na stiff fix yung magiging consistency niya kasi patitigasin pa naman natin siya sa freezer. Kapag ganito na yung consistency niya, ayan, pwede na ito para siyang tunaw na ice cream. Then ito naman yung mga container na gagamitin natin. Ayan, nabili ko lang ito sa Shopee. Ilalagay ko yung link sa description box. Maganda ito guys kasi pang isang tao lang siya or hindi siya yung nakakaumay yung malaking container. Yan, pang ano lang siya. Maganda siyang size na panghimagas lang, yung saktong dessert lang. Then naglagay ako dito ng 2 scoop. Ayan, gumamit ako ng ice cream scooper. Then ito na naman yung unang flavor natin, yung ating Oreo. Then meron din tayo ditong Lotus Biscoff or yung cookies. Ayan, then meron tayong pistachio cream at saka yung pistachio nuts. Then lalagyan lang natin yung gitna niya para yung ito yung magiging flavor niya. Then naglagay ako ulit ng 2 scoop ng ice cream na mixture natin. Yung pinaka-base na ice cream natin, ayan, pwede nyo na siyang lagyan ng iba't ibang flavor guys. Pwedeng fruits, pwedeng strawberry, mango, kung ano yung gusto nyo magiging flavor na yung ice cream. Ayan, ito kasi, ito lang yung nakita ko dito sa aking pantry, kaya ito na yung nilagay ko dito. Ito yung mga sobra-sobra tong sa mga ginawa kong vlog nakaraan. Ito na yung Lotus Biscoff flavor natin. Ayan, set aside lang muna natin ito, then mag-scoop lang tayo ulit para sa ibang flavor naman. Ito naman yung Oreo natin, Oreo cookies, or cookies and cream pwede rin. Then maglagay lang din tayo ng another layer ng ice cream. Ayan. Maganda kasi dito guys, pwede natin siyang laruin. Pwede tayo maglagay ng iba't ibang flavor kung ano yung gusto natin. At saka parang magandang banding ito sa mga anak natin or sa mga kids natin. Pwede silang tumulong at pwede silang pumili dito ng kanilang gustong flavor. Pwedeng chocolate, mga sprinkles, or pwedeng marshmallow, pwedeng rocky road. Maraming flavor na pwede natin ilagay dito sa ice cream na ito. Ito naman yung next flavor natin. Ito yung pistachio cream natin na may pistachio nuts. Ayan, then pwede kayong gumamit ng barbecue stick para i-mix siya ng konti. Pero gusto ko yung nakabuo lang siya. Parang palaman lang siya dyan sa gitna. Para may plain pa rin tayong nalalasahan na yung sa ice cream base natin. Ayan. Again, pwede kayong pumili kung ano yung gusto nyo magiging flavor ng inyong ice cream. Itataktak lang natin siya or itap lang natin siya ng ilang beses para mag-flat or mag-even lang yung ibabaw ng ating ice cream kasi maglalagay pa tayo mamaya ng melted chocolate. Then, ito naman, pwede siyang gawin ganitong flavor duo, tawag dito, or yung 2 flavor sa isang container. Pwede rin naman pong plain lang yung gagawin natin. Ayan, wala siyang flavor. Then, sa toppings na tayo mamaya maglalagay sa kanya. Then, ayan, tatakpan lang natin ito lahat. Then, after nito, ilagay lang natin siya sa chiller na mga 5 hours hanggang sa tumigas lang yung ating ice cream bago natin siya lagyan ng melted chocolate. Pwede nyo rin gawin ito sa gabi. Then, kinabukasan nyo siya lagyan ng toppings or ng melted chocolate. Kailangan pala natin dito ng 2 klase ng chocolate. Ito yung white chocolate. Then, naglagay ako dito ng coconut oil. Mas maganda kung coconut oil yung gamitin natin guys para mas madaling tumigas yung ating chocolate. Then, minelt ko lang siya sa double boiler. Ayan. Then, i-mix lang natin ito hanggang sa mag-smooth na siya.
Ito naman yung pinaka-base natin na white chocolate. Pwede rin tayo dito maglagay ng iba't ibang flavor. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Then ito naman yung ating dark chocolate. Ayan, konti lang yung kailangan natin dito kasi konti lang naman yung ginawa natin. Ganun lang din yung procedure na gagawin natin. Melt lang din natin siya sa double boiler. Then i-mix hanggang sa magiging smooth na siya. Ito na yung ating dark at saka white chocolate. Ito yung ilalagay natin sa ibabaw ng ating ice cream. At kung gusto nyo naman na flavored na yung chocolate na gagamitin nyo, ayan, meron tayong ganitong klaseng chocolate. Marami nito sa Shopee at sa mga grocery minsan may nakikita ako. Ayan, flavored na siya. Ayan, may ube, merong matcha, meron pang strawberry nito. Pwedeng ito yung gagamitin nyo. Mas mura ito compared sa mga nabibili natin ng mga chocolate bar. Lalo na yung ginamit ko dito guys, medyo may kamahalan to yung Belgian chocolate. Pero pwede kayong gumamit dito ng mas mura. Ayan, nagkuha lang pala ako ng mga 1/4 cup ng white chocolate na melted natin. Naglagay ako ng konting patak lang ng pistachio para dun sa pistachio flavor natin na ice cream. Pwede nyo rin itong ilagay dun sa pinaka-base nyo na ice cream. Kung gusto nyo yung pinaka-base nyo na ice cream ay maglasang pistachio din, pwede kayong maglagay dun. Pero ako hindi na, para gusto ko yung may plain din akong nalalasahan din. Ito naman yung sa Biscoff natin, naglagay lang din ako ng konti, 1/4 cup din ito. Nag-measure ako ng white chocolate. Then, minix ko lang din siya. Para naman yun dun sa Biscoff flavor natin na ice cream. Then, ito na yung ice cream natin. Ayan, tumigas na siya. Ayan, after 5 hours, ayan, madali lang naman siyang tumigas kasi maliit lang yung mga container natin. Then, ayan, nilagay ko na yung ating pistachio na melted chocolate dito sa ibabaw. Ayan, tips ko lang din pala guys, huwag nyo siyang kapalan ng paglagay ng melted chocolate kasi para hindi kayo maghirapan mag-crack. Kasi ako dito, medyo nakapalan ko kasi nga medyo madami yung ko dito na chocolate na melt. Kaya dapat manipis lang. Para naman sa Oreo natin or yung sa cookies and cream natin na flavor, ayan, dalawang klase yung toppings na nilagay ko dito. Yung melted dark chocolate at saka yung melted white chocolate yung nilagay ko. Ayan, paborito ito ng mga bata pag mga ganitong flavors ng toppings, yung mga chocolate. Siguraduhin din po natin na matigas na yung ating ice cream or yung solid na talaga siya bago natin ilagay yung ating melted chocolate para hindi siya papalpak or hindi siya kakalat guys. Kasi kapag malambot pa siya, hahalo lang siya doon sa pinaka-ice cream natin. Then, ayan, gaya na sinabi ko, manipis lang yung ilagay natin na chocolate sa ibabaw. Madali din kasi siya mag-set guys kapag manipis lang yung ilagay natin. Then ayan, nag-add pa ako dito ng topping sa ibabaw. Ito naman ay optional lang. Maganda rin kasi siya tingnan guys kapag may topping siya. Pero again, optional lang ito. Same lang din dito sa ibang flavor natin. Doon sa ating Oreo, nag-crush lang ako ng Oreo cookies para ilagay sa ibabaw. At saka doon sa Lotus Biscoff natin. Para naman dito sa ating Lotus Biscoff, ayan, pwedeng yung hatiin natin yung cookie. Ayan, para ilagay ito sa ibabaw. Pero masyado siyang malaki guys. Kaya dinurog ko na lang siya. Kasi kapag malaki din kasi siya, mahirapan tayo mag-crack. Kasi maliit nga yung container natin. Then, ayan, after nito, tatakpan natin siya ulit. At ilagay natin sa freezer kahit mga 2 hours or 3 hours lang. Hanggang sa mag-set lang yung melted chocolate natin sa ibabaw. Or mas maganda kapag pangbenta nyo siya. Freezer nyo siya overnight. Din kinabukasan nyo na siya i-serve or ibenta. Ito na yung crackling ice cream natin. Ayan, nag-set na yung chocolate niya sa ibabaw. Titikman na natin siya ngayon. Dito sa recipe na ito, makakagawa pala tayo dito ng 13 pieces na ganitong klaseng size ng container. Then, ayan, meron din pala ako nabiling plastic na spoon or kutsara. Ayan, pwede natin siyang gamitin dito. Partner silang dalawa kasi maliit lang din siya. Parinig ko lang yung sound guys habang kinakrak ko yung ice cream natin. Itong isang piraso guys, pwede nyo siyang ibenta ng 50 to 60 pesos kada isa. Hindi na kayo lugi doon. Malaki na yung kita natin doon. Dahil mura lang naman yung mga sangkap na ginamit natin dito. At saka yung whipping cream lang naman yung medyo mahal. Pero konti lang naman yung ginamit natin ng whipping cream. At saka sobrang sarap nito guys. Saktong-sakto lang yung timpla niya. At napaka-perfect ng mga combination ng flavor na nilagay natin. Hindi kayo mapapahiya kapag ipang benta nyo ito. Dahil masasarapan talaga yung mga clients nyo or yung mga suki nyo. Ang pinaka-favorite ko dito itong Lotus Biscoff at saka yung pistachio cream dahil sobrang nagko-complement yung flavor nilang dalawa. Doon sa melted chocolate, yung white na ginamit natin na chocolate, saktong-sakto lang din yung pagkatamis niya, hindi siya masakit sa lalamunan. Sa mga kids ko naman, gustong-gusto nilang yung dark chocolate kasi yun nga, mga bata mahilig talaga sa mga chocolate. Maganda rin itong pang negosyo guys kasi hindi siya nasisira, ilalagay nyo lang siya sa freezer at kapag may bibili or may mag-o-order, kukunin nyo lang siya sa freezer at ibigay nyo sa inyong mga clients. Ayan, masarap at madaling gawin kaya try nyo na rin.